Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, hindi pa nga po lubusang nagaganap itong halalan dahil bukas pa nga po. Anong petsa ngayon? Time check, date check, May 11. So bukas na po, May 12. So ngayon, madami pong nag-abot na ng naunang pagbati. Mga congratulations, Finlad. Itong si Carlo Nograles, mga minamahal. At sinasabi na, congratulations, binabati ka namin. Diba? Kasi ang tingin talaga ng mga taga Davao, panalo na. Mga minamahal, panalo na. Itong si Carlo Nograles, despite na di umano may machinery daw yung kabila, malaki daw yung bigay ng kabila, diba? Still makikita ninyo, mga minamahal, na ang sigaw pa din, kahit may pera yung kabila, di umano, Carlo Nograles pa din. So ngayon, eto, pakinggan natin yung kanyang sinabi, mga minamahal. Alright, tingnan natin to ha. Nandito sa may download. Okay. So, pakinggan natin mga minamahal. Day campaign, ano po yung feeling ninyo champions mo for winning this election? It's up to the voters. Voters' decision na ito. So, this is the end of the campaign period. Naikot naman natin lahat ng mga barangays. Na-voice out na natin lahat ng mga plano, plataforma de gobyerno, lahat ng mga gusto naming gawin, mga plano natin para sa Davao City. So, nananaya sa atong mga botante sa ilahang pagpili. Ang importante na ay kapilian, na ay choice, and they have to make their choice this coming election. So, kung sa may tabo, pasalamat lang mi na natay higayon ngayon nani. At least masulti nato ang tanan nato mga plano unta para sa susunod sa Davao. Kung magpalampuson ta, atong tumanon. If ever you will win, will you be open to the media? Unlike right now, because right now, they are not open to the media. So are you... Once again, tanang staff sa team goes yeah, we're open. We'll be open to all sectors. If you win, for example, what will be the changes that you will implement in the first month? And how will you ensure transparency and accountability under your governance? Well, lahat ng sinabi ko sa ating platform of government, health, education, livelihood, peace and order, and social services. So kung ano yung nailatag natin na platform of government natin, we'll have to take a look at ano yung na-program na for these projects for 2024, because ang gagamitin natin ng budget is yung budget that was already approved for 2025, approved in 2024 for implementation in 2025. So, Alright. So, nakuha nyo naman yung punto, no, mga minamahal, na itong si Carlo Nograles, still, diba, kahit sinisiraan, kahit may yuwak yung kanyang pagkatao, lagi niyang sinasabi, it's up to the voters. Diba? So, manalo man sa hindi, at least they give me an opportunity, diba, to tell to the people na kung ano yung plano ko, ano yung gagawin ko, ano yung best para dito sa Davao. And mapapansin niyo sobrang napakataas ng respeto na ibinibigay ni Carlo Nograles, despite na, di ba, may mga paninira sa kanya, di ba, napaka-professional ng kanyang pananalita, hindi nagmumura, di ba, kaya lagi niyang in-emphasize na magkaroon tayo ng peace, diba? Unifying leadership, which is good sa isang liderato na ganyan yung kanyang mindset. Not unlike dito kay former President Duterte na walang ibang ginawa kundi manira, walang ibang ginawa kundi, you know, mag-spread ng hate, mag-spread ng pagkabuklod-buklod. So, I think, yan na, yung winnable statement na inilabas ni Carlo Nograles. So, may reason din naman talaga yung mga tao kung bakit advance na nilang kinongratulate itong si Carlo Nograles. Despite tingnan nyo, mga minamahal, si Kitty, meron ding ipinost
Ang sabi pa nga ni Kitty, mga minamahal, ito, papakita ko sa inyo, ha. Alright, ito. Ang sabi... Okay. So, ang sabi ni Kitty Duterte, ibalik daw. Ibalik daw itong kanyang ama na si former President Duterte. Uy, dahan-dahan, baka mamaya magpa-revision ka ng ilong mo. Di ba kakasigaw? Alright, mga minamahal. So, maibabalik lamang itong si former President Duterte, even though na manalo siya as mayor, hindi siya makakauwi. Dahil meron pa siyang kinakaharap na kaso doon nga po sa International Criminal Court. And sa news, mga minamahal, recently, hinihingian ng deadline. If I am not mistaken, June 9, deadline na makapagsumite ng files, lahat ng files, itong kampo at itong legal team ni former President Duterte, patungkol nga po dito sa inihain nilang motion to dismissal. You know, mga minamahal, kasi lagi nilang ini-issue na yung jurisdiction, mali daw ang paghuli kay former President Duterte, wala daw pong hudikatura. Now, hinamon sila ng ICC. Sige, hanggang June 9, kailangan makapagsumiti kayo ng mga dokumento or mga papeles na makakapagsabi na walang hudikatura ang International Criminal Court. And by the way, mga minamahal, if you will remember, ang small court, yung Supreme Court ng bansang Pilipinas, i-declare na mayroong jurisdiction ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas. So by that, doon pa lang, debunked na sila. Pero anyway, sige. Ibigay natin yung kanilang gustong hamon till June 9. Tingnan natin kung makapagsumiti sila ng mga papeles, mga documents, mga papers, 'di ba? Na hinihingi ng ICC para patunayan na walang jurisdiction ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. So, alright, tama yan. Sige, bigyan sila ng due process kasi yan yung lagi nilang sinisigaw, di ba? And doon natin malalaman pagdating ng June 9 kung talaga nga bang walang hudikatura, walang jurisdiction ang bansang Pilipinas, ang ICC sa bansang Pilipinas. Kasi ayaw maging issue ng ICC yung jurisdiction issue na yan pagdating ng paglilitis kay Digong sa September 23, 2025. So ngayon, kada araw mayroong new improvement. Dito sa Pilipinas, ang tawag dyan is speedy. Diba? Yung pinapabilis yung kaso. Doon naman sa ICC, walang speedy doon. Kasi every day, weeks, or months, meron kayong nakikitang improvement. Mabilis yung aksyon ng International Criminal Court patungkol sa mga ipinupukol nilang mga bagay-bagay. Alright? So yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again. Congratulations advance, Mig Nograles. I-declared ka na namin bilang mayor ng Davao City. Yun lang, ingat mga kababayan.